Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating native corn. Ano na ba yung nangyari at estado ng ating mais after 60 days? Ito na mga ka-dreamers yung ating mais. Dapang-dapa kung makikita ninyo. Dahil sa area na ito, ilan lamang sa area na ito na dinaanan po ng malakas na hagupit ng hangin. Ayan. Ano pa lang to siya? Nung 35 days pa lang, hinagupit na. Kaya ito siya ngayon. Ayan. Yung iba ay nagpumilit na mamunga. Pero karamihan ay wala ng pag-asa. Ayan. Ito yung nakakalungkot sa atin bilang isang ordinaryong magsasaka kapag dinaanan tayo ng dilubyo na tulad nito. Bukod sa malakas na hagupit ng hangin mga ka-dreamers, yung uod hindi rin nagpaawat. Talagang nagtuloy-tuloy hanggang dito sa pagbubunga ng ating mais. 60 days na. Ganito na sana siya mga ka-dreamers. 60 days yung ating mais. So malapit nang mag-anagon sa Cebuano terminology. Ilang araw na lang to Pwede na nating maisugba or masunad sa Cebuano. Ilaga natin para mapakinabangan sana. Pero dahil sa umatake yung uod na naman, yan kung mapapansin ninyo ito. Sa puno na po siya nagsisimula ito. Dito sa baba. Ayan. So ito nabubulok na to. Wala nang pag-asa na mabuo yung kanyang bunga. Ito. Wala na So damage na. Ito yung pinakamasaklap na pangyayari sa ating ordinaryong magsasaka. Kapag dinaanan tayo ng ganitong pagsubok ay kung minsan, panghihinaan po talaga tayo ng loob. Hindi lang minsan, Kasi ako din, talagang pinanghinaan ako. Natatanong ko sa sarili ko, ano ba yung pagkakamali ko na sobrang-sobra naman tong kapalit nito? Pero wag ganon. Kasi yung plano ng Diyos, wala pong nakakalam. Sa halip na tanungin natin yung Diyos kung bakit, gumawa po tayo ng ibang paraan. Magsumikap po tayo ng tuloy-tuloy na pangarap sa kabila nitong dinaanan tayo ng tulad nito. Magpunla tayo ng iba't ibang crops. Then, subukan nating ilapit pa sa Diyos yung ating sarili. Baka sakaling loobin ng Diyos sa susunod, mas masaganang ani naman yung ating sasalubungin sa hinaharap. Ayan. So ito, wala nang pag-asa. Uod na to. Ayan na. Lanta na. Bukod sa nakadapa yung ating mais dahil sa bagyo, ito pa yung uod. Ayan. Di ba? Wala na So damage sa to. Yung bagong bunga ng mais. Ayan na. Di ba? So, kapag inutang mo pa yung fertilizer na in-apply nyo rito mga ka-dreamers, mas lalong mahirap. Ako, inutang ko pa to. 3 sako. Kaya talagang masakit sa bulsa. At masakit sa mata. Pati sa bangs. Ang hapdi. Pati sa sikmura. Talagang ramdam na ramdam ko yung paghirap na ito. Pero sabi ko kay mama, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Andyan yung kamuti crops at bisol na maaaring alternative way na maaari nating ipunla sa ating munting sakahan. Sakaling doon tayo pala rin, di ba? Dahil ang kamuti crops at bisol ay mas mahal pa sa mais ngayon, di ba? Nung mga nagdaang mga 20 years na siguro, yung bisol at saka kamuti crops ay napakamura noon. Pero ngayon baligtad na. Sakaling bumaligtad na rin yung panahon, di ba? Sa atin. Sa atin naman, ayon, mga ordinaryong magsasaka yung blessings sa inaharap. Dahil sa, kung noon, mas in demand at mas mahal yung mais, at mura naman yung bisol at saka kamuti crops, ngayon, baligtad na. Ang mais ay 20 per kilo. Yan yung buong katotohanan. Tapos yung bisol ay 40, pati ang kamuti crops. Noong unang panahon hindi pinapansin yung bisol at saka kamuti crops.
Pero ngayon, ito, mas nagiging high-end crops yung bisol at saka kamote crops. Di ba? Kaya sakali, dito tayo pala rin, kaya gumawa kami ng paraan ni Mama na magpunla pa ng karagdagang bisol at kamote crops. Ayan, bibisitahin natin yung aking punlang bisol at kamote crops. Ano na ba yung nangyari sa gitna at ilalim ng ating maisan? Samahan nyo ako. Susuog lang tayo. Dami na yung dahon ng mais. Dami pang lamok. Pero kaya natin to. Yan pa mga ka-dreamers. Ilan pa ito sa dinaanan ng malupit na hangin. Area na ito. Meron pa dito dadaanan muna natin. Dahil sa pinutol na ni Mama ng tuluyan, yung akala mo pinag-awayan ng mga baboy. Giniika ng baboy yung nangyari dito. Yan. Yung area na yan, ang lawak niya. Kung mapapansin niyo, ilang puno na lang ng mais yung natitira. Yun yung dinaanan ng malakas na hagupit na hangin. So pinutol na ni Mama para hindi na masakit sa bangs. Pero sabi ko nga, hindi kami tumigil ni Mama. Dumaan man yung pagsubok sa atin, patuloy po tayong bumangon. Ngunit yung ating mga mais na nakadapa ay hindi na talaga nakabangon. Tuluyan ng nabubulok. Pero tayo, may pag-asa po tayo. Dahil sa ito na yung ating bisol at kamote crops. Ayan mga ka-dreamers. Sa area na ito ay sinundan namin kaagad ni Mama ng kamote crops at bisol. At kasalukuyang nagdadamo ako dyan, papunta doon sa dulo na yan, ay pupunlaan natin ang karagdagang bisol. Yan yung pangarap namin ni Mama na makapagpunla ng bisol ng 3,000 puno ng bisol. Pero yung ating kamote crops ay 1.5 hectares yung ating target na mapunlaan natin hanggang sa buwan ng Oktubre. Dahil sa meron tayong ibang area ng lupa na kung tawagin sa Cebuano ay halbo. Yun yung abono rin kung tawagin. So yung area na iyon, mari po natin siyang punlaan ng month of October hanggang December. Dahil sa malapit po siya sa ilog. Thank you Lord. Yung ating bisol at yung ating kamote crops ay ayan na. So ang ginagawa namin dito mga ka-dreamers, ito yung kamote crops. Tapos ito naman sa gitna yung ating bisol din. Kamote crops din bisol alternate. So di masasayang yung panahon na dumaan sa atin na mas maraming pagsubok, pero mas maraming pagsusumikap yung ginagawa natin dito para maiangat natin yung ating pangarap sa hinaharap. Kaya kami mga ordinaryong magsasaka ay ganito po yung talagang senaryo dito. Katotohanang nangyayari, lalong-lalo na nung wala pa tayong ayuda mula sa pamahalaan, ay talagang napakahirap. 'Di ba? Dahil sa kung wala kang aanihin, anong isusupport natin sa ating mga pamilya? Lalong-lalo na kung kapag mayroon tayong mga anak na pinapaaral, high school at saka kolehiyo. Ang minsan, mas ginusto pa ng ibang mga kababayan natin na pumunta na lamang sa sa mga syudad para magpaalipin ng sobra-sobra naman yung trato sa atin kung minsan kapag nanggaling tayo sa probinsya. Sana maging patas din naman tayo porket nasa kahirapan at nangangailangan ng tulong yung mga kababayan nating ordinaryong magsasaka pumunta sa syudad, samantalahin natin yung pagkakataon. Sana yung pasahod tama rin. Dahil sa naranasan ko yung hirap dyan sa syudad, kung minsan mas madalas talaga wala sa minimum, mas madalas talaga wala sa minimum. Yun yung buong katotohanan dyan, diba? Porque lalong-lalo na kapag taga Mindanao, naranasan ko yung discrimination dyan. Medyo hirap, di ba? Buhay ordinaryong magsasaka. Yun yung buong katotohanan riyan.
Pero ngayon dahil sa meron na tayong Department of Agriculture na umaayuda sa atin ay talagang kailangan natin palakasin yung ating loob dahil sa hinaharap naman ay mas in demand at mas mahal yung ating mga produkto. Sabi ko nga kakaunti lamang yung may nagkakaroon ng hilig sa pagsasaka. Kaya darating yung panahon, mas in demand yung pagkain. Yan, mas mahal. Kaya kung may mga lupain kayo, huwag po kayong mag-alinlangang simulan na rin yung pagsasaka. Sa kabila ng 50-50 ika nga yung kita rito. Pero may awa ang Diyos. Kapag sinuwerte naman, times 10 naman yung aanihin natin. Yun yung nakakaganda rito. Bukod sa riyan, meron na tayong ayuda sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture na tutulungan tayo sa ating pagsasaka. Ayan, God bless sa ating pamahalaan. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitayng panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you Lord. Dito na.